Isang lalaki sa Bohol nakipagbuno sa isang sawa na tinatayang nasa 10 talampakan ng haba. Para raw makaligtas siya, kinagat daw ng lalaki ang sawa. Ibang klase itong si Kuya, ha? Ang tanong, sino kaya ang nanaig, ang sawa o ang tao? Tunghayan sa kwentong ito. Madalas na tayong nakababalita ng sawang naliligaw sa mga kabahayan. Kaya pamilyar na sa atin ang mga kwentong nagkakasagupa ang mga sawa at tao. At sa mga ganitong kwento, laging tao ang laging talo. Pero sa pagkakataong ito, na iba ang kwento. Mulupot na yung katawan ko. Wala na akong magawa. Tinuklaw ko yan din sa wala kong kamay. Nakita ko nasaan yung ulo sa ahas. Kinagat ko yung liig. Nagtigas yung panit. Pag nakuha na yung panit, ang unod nakain ko. Tapos yung dugo, sip ko. Sa isang barangay sa Calape, Bohol, nakilala namin ang isang magsasaka na may kakaibang engkwentro sa isang sawa na halos 10 talampakan ng laki. Siya si Bolhulio Aleria. Kato nga hitabo, gikan ko sa ahong bata. Pagka mga launa, gikan ko dito sa kapatid. Paduna ko muli dari sa Kabayugan. Karon kay pag-abot na aning kinapunan, may baksan gaatang sa karsada. Tang ligsan sa kay tanaw no kay dako man. Murag ligsan baka nang batiis. Muto hunong ko. Alis. Pag hunong na digihan og sirbato kay aron mo diretso. Man mo diretso pag titiod kay hampat masahong kamot. Tuo. Tila nairita raw ang sawa sa tunog ng kanyang busina. At sa hindi inaasahang pangyayari, Paghambat sa aring kamot, aksyon og bira kay dire man na mura maging tapot ang isang baba. Tuhak og kutor boss. Pag ikatulon sa tuhak mo to aga isang ikog murag warang ikog diri sa ngawak padung. Ito nga katitiod na kuan naman dire, dikas naman siya. Mugoy laing na nahuna kay nanihugot naman. Mura pag mabali na itong bukog ato. pansamantalang inisip ni Bolhulio na ito na ang kanyang katapusan. Pero imbis na magpatalo, inisip niyang makipaglaban para sa kanyang buhay. Di taka na saon. Muto nga nakahuna na ako pangita isang paak ba siya ng pikas tudlo pad ito gibuyan ha. Ito giutro na po pangita ko. Muto na sapna na ko, muto na gunita na ahon nang gipaak ag liog. Pag human ng paak, pete pa siyang gahiak. Ito paggalaksi na spanit, humok ang kasong unod. Muto nga isirit ag dugo, inom ng uban dugo. Basta unod gani na kaon ng uban. Unod. Ito pagka murag na gamay na bilin siyang liog, anam siya gubad, siyang lawas. Hindi na raw bago kay Bolhulio na makakita ng ganitong klaseng sawa. Pero ito raw ang unang beses na inatake siya nito. Nang makaligtas sa sawa si Bolhulio ay humingi siya ng tulong at naitakbo naman sa ospital para malapatan ng paunang lunas. Binigyan din siya ng anti-tetanus shot. Ang sawa naman na kanyang nakasagupa, namatay sa kagat ni Bolhulio. Reticulated python or yung tinatawag nating sawa, no? They can grow up to 32 feet and they are non-venomous. They kill the prey by means of constriction or sila yung nanglilingkis, ano? So wala silang venom pero pwede nilang patayin yung kanilang intended prey by means of constriction. Ayon sa mga eksperto, hindi raw basta-basta umaatake ang mga sawa. Yung mga ahas naman, kung pababayaan mo sila, naalis na lang ng kusa. Kasi they can sense yung vibration ng sa lupa. My theory of that is, siguro, tinangka niyang hulihin based dun sa story na we're in, kinagat siya sa kamay. So, yun yung nakikita kong nangyari dito sa insidente na ito. And of course, syempre, yung ahas, feel niya na threaten siya. So, ganun yung theory ko dun sa istorya na ito. Pero paglilinaw ni Bolhulio, hindi nyo naman ho binato o hindi nyo naman ho nasaktan yung sawa bago ho mangyari yun. Hindi po. Ayon din sa kwento ni Bolhulio, kinagat niya ang sawa hanggang sa mamatay ito. Kaya posible nakalunok si Bolhulio ng dugo ng sawa na maaaring makasama sa kanya.
Ang mga python kasi they are non-venomous. Well, siguro ang pwedeng makuha nung yung tao na to na yun nga, accordingly kinagat niya yung python ay yung tinatawag nating salmonella, which is ang mga reptiles katulad ng sawa, they're known to carry this kind of bacteria. Pagka pumasok sa system ng tao, pwede siyang magkaroon ng digestive problem. Kasi yun nga, yung salmonella, it can cause diarrhea, kumbaga stomach problem. Dito ho ba nanlilingkis? Tumungo ako sa isang zoo sa Rizal para aktwal na makakita ng sawa. At ito ang unang pagkakataon ko na makakahawak nito. Andito ako ngayon sa isang zoo sa Rizal para makita ang iba't ibang klase ng ahas kabilang na yung reticulated phyton o yung sawa. At makakasama natin ngayong araw dito sa Brigada ang kanilang zookeeper na si Kuya Marvin. Kuya, welcome po sa Brigada. Ay, welcome ko namin dito. Opo. Ito, may retic kami rito. Mga 7 to 8 feet na siya. Ayan, medyo agresibo lang siya. Ang hirap po nito. Ang hirap ng sabaw po. Good luck naman sa akin. Ha? Sir, baka silingkisin ako, sir eh. Ha? Opo. Sige. Isa ho rito. Dito ho. Nanlilingkis talaga siyang ganyan. Itong reticulated phyton na to na hawak ko sa ay kasing haba ito nung nanglingkis doon sa magsasaka sa Bohol. At kung makikita natin yung behavior niya talaga, ay nanlilingkis talaga siya kapag hinawakan mo. Kuya Marvin, karaniwan ba talaga yung behavior ng sawa yung ganito? Pag hinawakan mo, maglilingkis po siya. Oo, ang behavior talaga ng sawa hanggat maaari ay nila magpahawak. Kaya nakikita mo, James, talagang hinihigpitan niya. Kaya kung sa katawan natin siya manlilingkis, talagang mahihirapan tayo makalis. Gaano ho kahigpit? Ito mahigpit pero at least nakokontrol dahil hawak ko yung ulo niya. Pero kung hindi ko hawakan yung ulo niya, buong baraso ko kaya niya lingkis. Yun nangyari nga ho sa Bohol, yung magsasaka, dito ho siya nilingkisan sa mismong katawan eh. Pag ganun ho, talagang... Mahihirapan ka na talagang tanggalin siya. Gagawa ka na ng paraan. Paano ho ba behavior talaga ng sawa? Kahit saang parte ng katawan, lilingkisan ka. Wala siya pinipili kung saan kanya unang maikutan, malingkis, kahit sa paa mo o ano, hindi kanya bibitawan. Banate kasi ang sakit. Ang sakit. Sige, angat nyo lang to. Yeah, okay, kuha. Ang wildlife veterinarian at born to be wild host na si Doc Ferds Resio naman, ilang ulit na ring nilingkis ng sawa. There was this one reticulated python there. Walang makalapit and masyadong malaki. So tinignan namin, pinuntahan namin yung cage. Agulat ako doon sa nakita ko. Napakalaki. In fact, it was, I think, the fattest snake. The longest, I'm not sure. But siya yung pinakamataba. Very intimidating yung itsura. Kasi kung titignan mo talagang feeling mo parang ulo ng aso yung itsura. Ganun talaga. Oh my God, this is huge, man! Talaga sumusugod siya. And reticulated pythons, their teeth are serrated. Ibig sabihin parang lagare. Pero pabalik na lagare. Ganyan. They don't have venom, but they can pose, or their teeth or their mouth cavity is very dirty, that you can have other problems, no? Bacterial infections, especially tetanus. And kapag kinagat ka niyan, talagang pag hinila mo siya, ano yan, it can grab your flesh. No? So talagang kailangan may method ng pagtanggal. No? Hindi mo basta hihilahin. Yun lang. Kahit maituturing na siyang eksperto, tila nasa hukay pa rin ang isang paa niya sa tuwing ito ay mangyayari. Kapag nalingkisan ka, para ka niyapos ng mahigpit ng hupit. You cannot sustain that, di ba? Ginagawa lang naman nila, constrictor sila eh. Gagawin nila yon para mamatay yung prey nila, hindi makahinga, no? Kaya good target lagi nila sa leeg, sa atin. Sometimes to crush the bones ng mga maliliit na animals na babalutin nila. But it consumes their energy also. Siyempre, manghihina yan after a while, pangapagod na. So minsan, hinahayaan ko lang siya. Yung mga maliliit, okay lang yon, no? Pero yung mga malalaki, medyo masakit kasi talagang maglilingkis yung yung kamay mo eh. Nagbahagi rin si Doc Ferds ng tips para makaligtas kung sakaling makagat at malingkis ng sawa. For a beginner, nakakatakot. Magpapanik ka talaga kasi una yan, baka kung hindi mo hawak yung ulo,
ang una niyan is kakagating ka eh. Kasi isi-secure ka na niya eh. Ayun ang gustong gawin niya. Kaya, halimbawa, ang mangyayari yun, hawakan mo agad yung ulo to make it more safe for you. Kung lumingkis masyadong dyan sa paligid mo, at least hawak mo yung ulo pa rin. You really have to protect your neck. Maipasok mo at least yung isa mong braso at yung ulo dun sa snake na yun. Kasi kung talagang feeling mo ma-overpower ka ng snake, ipasok mo na dito yung ano mo, yung sa kamay mo doon sa... Why? Bakit dito? Kasi dito tayo mag-strangulate eh. Same thing as pag sinasakal ka. Singit mo yung ano mo, yung kamay mo dito. Kasi hindi ka na masasaka, makakatawag ka na ng tulong, makakagalaw ka na. Pwede mo nga kagatin yung snake kung gusto mo eh. Really, but it's between you and the snake already. Kung whatever way you can use, kung free yung hands mo, sakalin mo siya din at the same time o kaya kagatin mo yung snake, whatever. Kasi kung yun lang ang meron kang pagdepensa sa kanya, do it. Paalala ulit ng DNR at ni Doc Ferds kapag nakaengkwentro ng sawa. Kung wala ka experience sa paghawak ng snakes at na-corner kayong dalawa, huwag ka nang makipagbuno. Sumalis ka na. The snake is equally afraid of you. Hindi ka sa kakainin para nako-corner lang siya kaya kanya susugutin. Kung natatakot ka sa snake, mas takot sila sa'yo kasi mas malaki ka tayo pa rin sa kanila eh. But if you're in doubt whether this is venomous or not, treat it as venomous snake. Ingat, secure the head, or call for help. We can call the nearest DNR for possible retrieval or rescue nitong ahas na ito. Pag ma-encounter naman natin like let's say sa gubat, sa forest, pabayaan na lang natin sila actually. Kasi yun nga, as I said, hindi naman sila dapat hulihin. Sa ngayon patuloy pa rin niyang ginagamot ang sugat na kanyang natamo mula sa pakikipagkagatan sa sawa. Hindi raw niya maipapayong gawin ito ng ibang tao. Kung meron ho ba na ibang tao na makakaranas nung katulad nung sa inyong sitwasyon, ire-recommenda niyo ho ba na gawin din yung ginawa niyo na kagatin yung sawa o paano ho? Ay, hindi po kasi masakit. Kinagat ko ng aso, mas masakit yung kinagat sa sawa. Hindi man malinaw kung bakit inatake ng sawa si Bolhulyo, lagi nating tatandaan na may kanya-kanya tayong papel na ginagampanan sa mundong ito. At kung hindi naman malagay sa bingit ng kamatayan dahil sa biglaang pag-atake, huwag na sanang umabot pa sa puntong kailangan silang saktan. Pangangalaga pa rin sa mga hayop at sa kanilang tahanan ang dapat nating gampanan para sa payapang balanse ng kalikasan. Ako si James Agustin kasama sa iisang brigada.